nakakalimutan na meron po tayong ongoing impeachment trial. At nasa linya na po natin si Attorney Renato Ray Bantug Jr., ang Senate Secretary at Clerk of Court po ng Senate Impeachment Court. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Bantug. Attorney. Hello. Good morning, Yes, sir. magandang umaga. Si Alvin po ito, sir. Sir, taga saang Bantug? Taga Negros ba kayong Bantug? Hindi namin na-trace kung saan bantog kami because yung grandfather kong bantog na agang naulila. So, hindi namin nalaman kung saan ang Maraming bantog sa Negros, sa mga taga Victorias yan. Actually, related yan sa mga palangka sa Negros Occidental, Attorney Ray. Oo nga daw po. Kala ko na may... Kasi nga lang, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon, no? Na Opo. matunton yung pinaka-roots, ika nga. Opo. Anyway, kaya kami napatawag, manghihingi lang sana kami ng update. Ano-ano po ba yung ni-request ng testigong si Attorney Zuleika Lopez sa inyo? I know it's administrative requests, pero pwede po bang malaman ano-ano po itong gusto nilang mangyari? Tama po kayo, no? Administrative lang. Nagtanong sila, pwede ba sila magpasok na sa kanilang sariling gamit, equipment. Sabi ko, pwede naman. Ginagawa naman yan at ginawa na rin yan nung mga nakaraang impeachment. Nagtanong sila kung pwede sila magdala ng sariling refrigerator, coffee maker. Sabi ko, pwede naman yun. Bakit wala po ba doon? Wala bang ref at saka coffee maker sa Senado? Usually, hindi rin kasi yan yung mga tinatawag natin in MR, no? Yung kailangan ipangalan mo sa isang empleyado, kailangan i-issue yon, no? So hindi rin, maaring pwede natin sabihin na pakasimpleng bagay, in terms of accountability, hindi rin siya ganong kadali, no? Kasi kailangan ipangalan mo yan sa isang empleyado, tapos yung empleyado pipirmahan niya na accountability niya yon. Kaya yan usually sa opisina mo lang, like sa office ko meron ako noon, pero pipirma ako doon na naka-issue sa akin. Bakit daw po nag-request? Sinabi po ba bakit daw kailangan may mga ganun, may refrigerator, may coffee maker, pati caterer po, gusto nila magkaroon ng sariling caterer? Opo, kahit naman po kami like kunwari sa SONA, no? Nagko-contract din kami ng sarili naming caterer. Yung prosecution, matagal na silang nagkontrata ng kailang sariling caterer at service provider. Pwede naman po 'yon. Opo. So okay lang 'yon. Walang problema Okay lang walang no Opo. big deal kumbaga. No big deal po 'yon. Opo. Like yung sabi nila, magdala lang kami ng ref dahil kaysa magdala sila ng kailang mga, ang tawag dito yung ice box, no? Sabi ko, mahirap naman 'yon. Sabi ko, so sige, magdala kayo ng ref. I assume it's a personal ref, hindi naman siguro kalakihan yun. Baka pagdating freezer pala hindi na. Hindi So dapat personal ref lang naman. sa tingin ko, hindi naman kalakihan. Yung usually ginagamit mo pang office. Hindi ko na ininquire, maaaring baka yung ibang kasamahan nila kailangan may mga gamot or whatever na kailangan refrigerated. Okay. But hindi niyo naman nakuha yung sense na parang mukhang pupunta din ng Vice President. Kaya kailangan ng mga ganitong amenities. Baka gusto ding manood ng Vice Presidente ng paglilitis. Nung panahon na yun, hindi. Pero kung magkakaroon ang Vice Presidente ng schedule, mapapadala sa kanyang pagpulong sa kanyang mga council, pwede rin naman na yun ang dahilan. Pero hindi po binanggit yon. Hindi po binanggit yan. Okay. Akala ko kasi may pakay talaga si Attorney Lopez doon kasi testigo din po siya bukas, hindi ho ba? Opo, itong linggong ito, na-issue na siya ng subpoena at natanggap na naman kanyang tanggapan yung subpoena po. So, nakaschedule siya mag-testify sometime this week po. Opo, akala ko naman Attorney Bantug, para may request siya na wag na lang ako isalang. Pwede bang gawin yun pag pinatawag ka ng korte? Sabihin mo, parang ayokong sumalang, hindi ako komportable. Akala ko ganun ang pakay niya. So, hindi naman siya tumanggi. Okay naman siya na magtestigo bukas, Attorney. Sa tingin ko kasi tinanggap naman po ng kanyang office pagkatapos namin mag-meeting that same day sinerve dun sa Office of the Vice President at tinanggap naman ng kanyang opisina po yung subpoena. Apo, but actually sa totoo lang, you cannot actually refuse din naman, ano? Pag ikay ni sinamon ng impeachment court,
wala ka rin karapatan na tumanggi, hindi ho ba? Oo po, kadalasan po yan, tatanggapin mo na lang, no? Ngayon, kung meron ka ibang kadahilanan, tsaka mo lang sasabihin sa korte kung ano man yun. Pero so far, wala pa po siyang sinasabi kung mag-go pa rin ang kanyang testimony for the week. Wala po, at nung nagkapulong naman kami, wala naman ako nakitang indikasyon patungkol doon. Opo. Tapos attorney, pwede po ba na halimbawa sinalang mo siya doon, ang sasabihin niya lang ay refuse to answer to anong usually na katagang ginagamit doon? I don't want to incriminate myself, something like that. Oo. Pwede po. Nasa kanya po yun. Kung ano po ang magiging payo sa kanya ng abogado. In terms of possibility, it can happen. But I'm not saying po that she would do it. Yes, so siyempre hindi mo naman madidiktahan yung pag-iisip niya, ano po. Pero ibig na sabihin, she can do that, lahat ng tanong, yan ang isasagot niya. Yeah, hypothetically, pwede pong mangyari na kahit naman po sinong testigo, kung sakali meron silang paniniwala na yung kanilang mababanggit ay ikapapahamak nila, then they can invoke that. Tama. Ngayon, doon tayo sa mga administrative issues. Napansin namin yung gallery, kung saan, parang sa likod ng depensa, Attorney Ray, parang may mga bakante pang upuan, po. And siguro yung mga kababayan natin nagwa-wonder, pwede din ba pumunta at mag-physically watch the impeachment trial, yung mga ordinaryong mamamayan, o wala nang slot para sa kanila, puno na yan, manood na lang sila sa TV? Meron po. Kada araw naglaan tayo ng 61 seat, para sa general public. Yan po ay pwede ka mag-rehistro sa aming website a day before, like 2 p.m. the day before. Pwede ka na mag-start mag-register para makapanood ka ng trial in person. First come, first serve po yun. Opo. Tapos automated siya sa aming visitor management system. So hanggang meron pong bakanting upuan, then you can register. So pwedeng walk-in pala. Kasi nakita ko last time, yung malapit sa upuan ni... Ayan, yung may video ngayon, Ang daming bakante, Attorney Bantugo, yung malapit kay Attorney Sal Panelo. Si Attorney Sal nga mukhang nakakaidlip na sa haba ng proseso. Pero nakita ko may mga bakanting upuan pa. Pero yun ba, kailangan for the defense lang yun? O pwede yun for the general public? Yan po, yung sinasabi yung lugar na yan, hinati po namin yan sa 10 guests ng Senado, 10 guests ng prosecution, at 10 guests ng defense. Yung po sa maliit na area na yan. Opo, pagkakasahin, po. Nasaan banda yung ordinary spectator? Nasa kabilang side? Nasa kabilang side po, facing the flag, facing the presiding officer and the Senate President. Nasa right side po. Ayun. So may mga... Yung yung maluwag na area. Yun yung medyo madaming seats po. Opo. Attorney Ray, may mga requirements po ba bago ka makapunta? Kasi sa Malacanang halimbawa, bawal ka naman siyempre na walang kwelyo. Yung mga things like that. Kung gusto po ninyong manood, kailangan yung medyo respectable naman po yung about chinelas. Yung mga things like that, Attorney Ray. Opo, bawal shorts, bawal chinelas, bawal t-shirt, bawal ng sando, bawal ng ripped jeans na yung isa atin, tama po kayo, yung pagbibigay pagbibigay ng respeto doon sa gusali at at sa impeachment court po. And even the decorum, huwag ka magdadaldal doon. Kung gusto mo manood ka ng tahimik lang, hindi ka pwedeng maghekel, hindi ka pwedeng, bawal din at may iba pumapalakpak, Attorney Ray? Sa ngayon naman, hindi pa po nangyayari yon. Pero kung pag nangyayari naman po yon, kahit po doon sa mga ordinary session namin, nilalapitan po ng aming mga legislative pages. Oo. O kumbaga lang, manood ka lang. Wala namang problema. Manood ka lang. Pero first come, first serve po. So ngayon ba may available slots pa as we speak? O puno na for today? Usually napupuno agad siya. Pero ngayong araw na ito, hindi ko pa po na-check, kung ano na yung aming take-up rate pagdating sa public seats po. Sige. Silipin po ninyo kung gusto ninyong manood. Pero sinasabi ko po sa inyo, mas maigi na rin sa TV. Hindi ba, Attorney Ray, mas komportable, nakaka-CR ka from... Diba, kung doon ka, maraming limitation.
mas maganda yung view mo pag sa TV. Pag sa gallery kasi, syempre, kuminsan matatapat ka sa may poste, so medyo may obstructed view ka. Po. Sige po. Ayan, ayun lang po. Tinanong lang po namin yung tungkol sa mga request po ni Madam Zuleika Lopez. So okay lang naman po pala. Ano po? Ngayon, yung mga request niya nadala na po dyan ngayon o dadalhin pa lang today? Sabi nila, dadali nila itong weekend. Hindi ko pa na-confirm kung naipasok nila kahapon. Okay, sige. So dyan lang po muna. Maraming salamat po sa update po ninyo, Attorney. Mabuhay po kayo dyan sa Senado. Maraming salamat din po. Thank you, si Attorney Renato Ray Bantug Jr., ang Senate Secretary at tumatayong Clerk of Court po ng Senate Impeachment Court. O yan pala naman, ipagbibigyan naman pala. Siguro nga marami kasi sila. So pag ganyan na maraming pagsisilbihan yung staff ng Senado, so kailangan mo nga may sarili ka. So okay lang naman yun, wala namang problema. 6:54.